Nandito po tayo ngayon sa N. Domingo Street sa Quezon City kung saan atin pong bibistahin ang bagong-bagong renovate na bakery, cafe and restaurant na Mulak na pag-aari ng living icon ng pelikulang Pilipino na si Nino Mulak. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babos channel. Pare ko! First time ko rito ah. Uy, Sandro, hello! First time namin dito. Ang ganda! Wow, ang ganda-ganda! Ito yung mga bago namin mga flavors. Ito yung ano namin, limited. Tapos ito naman yung cacao series. Oo. Yan. Ayan. Parang ano siya, no? Parang donut na, no? Yeah, oo. Dating, no? Dati, ensaymada lang na simple. Ito yung... Ikaw ba? Diyan na, yung favorite mo? Ayan, guys, oh. 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 Ako yan, no, pare? Ayan, oh. The classic Nino Mulak. Galing, cute naman. Guys, this is my sister, Angela Mulak, or Teresa. She's our CEO. Ngayon. Kaya yung nagpapatakbo ng company. Actually, this is our cafe in N. Domingo. And here you can see all of our core products. Yung mga ensaymada po natin. Yan po yung mga bestseller. Regular, assorted. Regular, assorted. Yan. Cheese roll. Of course, this is our new product. We launched this 2 years ago. The cheese rolls. And then, meron din po tayong cacao series. So, this is made from real cacao, yes. Yan yung ano, pare, parang mga premium namin. Yeah. And of course, meron po tayong signature Mulak blend na coffee. Yan po ang aming barista. Napakasarap po ng coffee sa Mulak. So, try niyo po siya. Natikman ko nga kanina. Sarap yes. Grabe, camera naman yun, Judy's Baba, oh. It's very affordable. It's very affordable. So, our coffee is ranging from 79 to 120 pesos. Ngayon, ito yung mga original nyo. Yes. Yeah. Ensaymada. Yes. Ano ba kwento nito, Nino? Paano ba nagsimula itong ensaymada na? We started in 1993. Ayan. Actually, ano yan eh. Recipe ng lola ko, galing sa... Kasi yung pamilya namin Spanish, di ba? Oo. So yun, recipe ng lola ko. Tapos, yun, unting develop ng dad ko na maging Mulak ensaymada. You know, our family in Spain, miski yung nung araw pa, talagang pamilya namin yung unang-unang gumamit ng, anong tawag doon? Yung gas oven. Gas oven. First, gumamit ng gas oven in Spain. Meron kaming documents nun. Oo. Yeah. So, Mulak ang apelido nila sa Spain? Oh, yes. Yes. So, kayong dalawa Spanish citizen? Yes. Lahat ng Mulak actually. Sarap naman. We're all Spanish Dual citizen, Pinoy at Spanish. At gaano karami ang nabibenta niyong ganito? Let's say sa original na lang, na ensaymada. Gaano karami nabibenta sa araw-araw? Ang alam ko po kasi talaga yung movement ng boxes for classic around mga 2-5 boxes a day. A day? Yes. Pag ano yun pag green season. Oo. Pero pag Christmas, Pero with the assorted siguro mga 4,000 to 5,000 a day. So, both of that. Bakit ka pa nag-aartista? May mga poster ka pa sa labas eh. Dapat negosyante yan dati. Diba? CEO. Hindi, alam mo naman, passion ko yung pag-aarte, di ba? Hindi mo mabitawat pa rin. Hindi ko na nahanap-hanap na nakatawan ko yun. Yes, so actually here sa cafe, bestseller po namin yung cheese roll and yung premium na ensaymada. And then, Ube! This is the branch also na we have Meron na, napakita na. So, meron na po kaming mga brunch meals like tapa, chicken. So, binabalik-balikan po yan yung chicken. So, we're actually developing a commercial kitchen. So, ngayon po, we will also serve mga dinner service like sinigang, bulalo, mga gulay. So, exciting po. So, try nyo din po. Actually, mamaya pag tikman mo yung pagkain namin, you'll be surprised sa presyo niya. Magugulat ka sa presentation at sa sarap.
Here naman po, nandito po yung mga breads po namin. So, we've been also serving this for a long time already. Mga other bread products. Meron po tayong bigger sizes na ensaymada and revel bar. And then mga iba-iba pang pastries like yan, cinnamon roll. Ito sardines, pare. Yan, sardine. Oh, may mulak sardines din. Yes. Tsaka homemade peanut butter. Parang mini grocery na. Yes, and tasty bread din po. Yeah. Kapastel ko niya, ma. Anong long-term plan niyo para sa company? Anong ultimate goal niyo? We want to be the next pasalubong station sana of the Philippines because we want to come up with products na patok po sa Gen Z, na very fresh, very new, and of course, masarap at mura. At saka yung box namin, if you notice pag Christmas, ginagawang panregalo yan. Diba? Kasi pag damit ang niregalo mo, hindi mo sigurado kung magugustuhan o kung kasya ba. Pero pag pagkain, pag niregalo mo, talagang siguradong pasok, di ba? Ayan, the $1 trillion question na mga viewers natin. Open ba kayo for franchise? Yan. Actually, no po. Dealership. Yeah. Dealership lang. Yeah. Franchise, di ba? Wala pa po. Kasi we want to really Keep perfect the pa po quality. yung operations and yung sa quality din po. So actually, we have very, very few dealers. Actually, parang 2 lang din po. The Pandemula. Bakit siya nasa labas? Itong pandesalan? Ay, Kasi pinipilahan talaga ito para every morning, paghapon, talagang grabe niya rito, makita mo hanggang dun. Yun. So sa labas na lang sila, parang drive-thru. Yeah. Pwede ka na mag-order ng mga... Kasi mga mas murang mga products, like yung pang breakfast ng mga, alam mo yung mga Pilipino, di ba? actually, kaya yan super sarap din kasi yung mga sobra naming ensaymada, yun yung ginagawa naming breadcrumbs. Oh, malambot. Kakaiba, di ba? Lalo na pag nabili nyo rito, fresh na fresh para pagkakape. The best to. Tapos yung pandesal, 6 pesos lang po. Best to. Magkano pandesal? magkano yung pandesal? Yung 50. Okay, ilan? Bambura. Ano natanong nyo? May feeling po kami dyan. Yes. Matamis, no? Yeah. Oras na para tikman natin ang kanilang mga pagkain. Ito na. Parating na, guys. Ito ang kanilang pork adobo. May spaghetti pa. Anyway, titikman lang naman natin, guys. Ito yung kanilang pinagmamalaki na tapa. Tapsilog. Sir? Napaka-big time naman ang aking waiter. Mare, favorite mo lang ito eh. Oo, ito. Meron din adobo rito. Makakadalawang adobo yata ako nito. Chicken, meron ba tayong chicken? Ay, ito Ha? dapat tikman mo. Yung soup namin. Oo. Yung soup namin. Oo nga. Grabe. Oo. Dahil pinagmamalaki mo yung soup. Ayan, tikman natin. Sarap na. Sarap. Oo, winner. Ano yan, with love. Yung adobo, medyo siya, it's on the sweet side. Medyo sweet siya. Yeah. Yeah. Oo nga. Di ba? Parang parang siya may pagka-pork humba. Yeah, ganun. Ganun na style, no? Honey glazed tapa. Yeah, honey glazed up. Mm. Medyo sweet din siya. Okay siya kasi magko-complement yung medyo alat ng sinangag Yeah. at ng itlog. Kasi suka. Perfect. Spaghetti naman. Yeah, pasta. Ano madalas mong kinakain dito? Ako, yung bangus. Bangus. Yeah, with chimichurri. Ito. Ang sarap ng spaghetti nyo. Ano pa natin ng sardinas para Yung matikman? spaghetti nila parang pambata. Matamis. Paano nyo nagagawa na mapababa yung presyo ng mga pagkain nyo rito? Natulad nito. Yun nga, tulad ng sabi ng sister ko, ang main products talaga namin is yung ensamada, yung mga bread products.
Kaya ito, parang ano na lang to, pang support na lang. Diba? Okay. Kaya- Kaya maliit lang kita nyo rito. Oo. Compare dun sa mga Sabi nga, ensaymada. di ba yung mga Chinese, di ba? Oo. Di ba rin konti nakikita, basta tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy yung mga customer, no? Oo. Saka syempre, habang, di ba, kumakain sila rito, maano sila, may engganyo silang mag-take away. Guys, kasama na natin, walang iba kundi si Wonder Boy. Yes. Ninyo muna. Thank you, thank you. Sandro muna. Thank you, Julius. Thank you for Congrats. thank you for coming over and visiting our store. Yan. Oh, grabe, ang ganda-ganda naman dito. Saan ayoko na umalis? It's been a pleasure, Tito. Yeah. Oo, Christmas na Christmas dito sa lugar ninyo. Alam mo, sa totoo lang, hindi ka na kinakailangan mag-artista, Nino. Hindi. Kasi dito pa lang sa negosyo mo mukhang click na sa mga tao eh. Oh, siguro pagka nasa DPWH na ako yun, hindi na ako mag-artista. Ay, iba yun pa. Lahat naman kasi kami, corporation to. Kami magkakapatid. Si Sandro, Yes, po. CEO. Di po, hindi po. Siya yung ano, Social media manager. Okay. Social media manager. So ako po may hawak ng Facebook, Instagram, TikTok. Yun po. Kasi syempre sa TikTok tayo nakikipag-cooperate po sa mga Gen Z. Gen Z na, Yes, no? mga Gen Z. Iba rin ang, ano pa mga trip ng Gen Z? Kasi syempre po yung mga flavors namin mas ano na po, mas Gen Z flavors. Birthday cake, cereal, Dubai chocolate, yun po. At saka yung mga videos na kailangan mo ipaliwanag lahat ng nangyayari sa loob ng 20 seconds. Yun, di ba? Kasi Yun ang Gen Z. dati yung mga videos natin talagang yung mga trailer ng pelikula natin, 5 minutes di ba? Pero ngayon kasi Tito, baby boomer na kasi si Papa eh. Pareho kami nito. Oo. Actually, hindi naman kami boomer. Gen X kami. Gen Gen X, Dito. Gen X. Oo. Tama. Yung mga tatay namin, yun ang mga boomers. Si Daddy Alex pala. Pero, ano ka ba? Napapanood mo yung mga movies ng tatay mo? Hindi dito kasi yung mga movies si Papa black and white ang sakit sa mata. Wala akong ginawa black and white. Black and white kasi lahat dito. Syempre yung mga grainy pa. Iba na kasi ngayon Tito, 4K HD na kasi ngayon. Oh, so hindi mo na pinapanood yung mga movies? Napapanood ko yung mga Wala favorite akong ko. ginawang black and white. Gusto ko lang Paano ka ba? Lahat black and white. Tingnan mo yung mga poster Sandro, black and white lahat. mapapaya ka. Kasi wala akong ginawang black and white. Hindi Tito, ang favorite ko movie ni Papa, ang nanay kong tatay. Doon na ako napaiyak. Tatay kong nanay. Tatay ko. Mali pa. Sigurado ka napanood mo ha? O ano kwento nun? Yung po kay Dolphy, si Dolphy po yung naging mommy niya doon at tumayo yung tatay niya. Doon ako naiyak talaga. Sobrang ganda ng movie na Kasi yun. ito yung box office Prince, no? Yeah. Ng mga panahon na yun. Boy Wonder of the The Boy Philippines. Wonder of Child Wonder of the Philippine Philippine cinema. I mean, sinong hindi nakakakilala? Aminado ko pa rin na when I started, kaka-colored pa lang ng pelikula. Totoo yun. Tapos meron ako mga pelikula nakakasabay na black and white. Pero yung pelikula ko, lahat ng ginawa ko, full color. Pero meron mga pelikula lumalabas na pag magandang eksena, colored. Pagka yung simple lang na eksena, black and white. Ba't ganun? Pero hindi ko pelikula yun. Lahat ng ginawa ko, full color. Full color lahat. Teka muna, paano ka ba nagsimula? Paano ka na-discover? Ay, maganda yan. Kasi nga, di ba yung tita nena ko, Queen of Philippine Movies, Amalia Fuentes, meron siya production, yung AM Productions, no? Ngayon, yung daddy ko, pinag-aral niya sa Amerika, nung nag-graduate na yung daddy ko, actually, my dad graduated from Berkeley, no? Business Management. Alam mo sa Berkeley, pag nag-graduate ka ng Business Management, pinag-aagawan ng mga malalaking negosyo yun. So yung daddy ko, in-offer ng Budweiser. Budweiser yung in-offer siya ng trabaho na may kotse, bahay. Sa Amerika? Sa Amerika. Budweiser ang kumukuha sa kanya. But kinailangan niyang tagihan kasi nga meron siyang utang na loob kay Tita Nena. Dahil pinag-aral siya. Kasi usapan nila, uwi si Papa para patakbuhin yung AM Productions. Nung pinanganak na ako, kasi si Tita Nena ko, kilalang yung kuripot yun eh. Kumbaga kuripot sila lahat ng bagay. So, may eksena na, may ginagawa sa pelikula yung may lalaki sa ilalim ng kama ko. Ang title. Tapos, Eddie Rodriguez sa Amalia Fuentes. May eksena na kailangan ng mga bata. Dahil nga kuripot siya,
Tilipid. Kinuha niya yung mga pamangkin niya. Ako, si Aga, si Arlene. Toilet. Yan, kami yung mga kinuha. Wala bayad. Wala bayad. Siyempre. Ilan taong ano? I was, yun nga, 2.5. Mga 2 years old, ganun. Yes, po. Yung eksena ko, naliligo ako sa banyo, pinapaligoan ako ng yaya, tapos nagbabrush ako ng teeth. Ang unang-una kong dialogue, Mamo, pakinggan mo to. Brush my teeth. Brush my titi. Yan ang unang-unang kong dialogue, pare. Hubad ka nun. Nakaubad ako. Oo. Kaya ako yung unang-unang bold star talaga. At hindi kinat yun sa Ay, movie. kita na talaga. Oh my God. Oo. Oh, nandun sa movie yun, ha? Oo. Uncensored. Oo. Baka nasa So, yun. film archives pa yun. Ha? Baka nasa film archives pa yun. Pero kailangan i-zoom kasi nga, siyempre baby pa ako. Kaya, So, kamusta naman yung movie na yun? yun, ako yung napansin nga doon sa movie na yun. Ikaw nag-stand out doon. No, yeah. Si Ariel Loretta, meron siyang TV show. No, yung Ariel and Company After 6. Bagong show. Nagpa-audition siya, kailangan niya ng batang co-host. So yung nakalagay doon sa auditions, yung fine print, female only. Needed child co-host, female only. Okay. Yung mami ko, nag-artista rin yung mami ko si Rebecca Rocha. Hindi ka nabasa yung fine print. So, nung dumating kami sa ABS-CBN audition, ako lang yung nag-iisang lalaki. Ang ginawa, pinapauwi na kami. Ang ginawa ko daw, lumapad daw ako kay Ariel Loretta, why are you sending me home? Look, I can do what you're doing. Mami ako, kaya ako na yung pinaparod ng ibang mga magulang. Ako yung kinuha. Sila yung nag-go home. Galing mo. Ayun. Parang galing mo naman. Wala kang mga tantrums, wala kang mga moods. Siyempre, pag bata, hindi mo pwedeng puwersahin magtrabaho kung ayaw. Ay, hindi. Gusto ko yun. Makapalang mukha ka kasi ng bata ako. Gusto mo talaga maging artista. May mga bata kasi di ba na ang bibo, pero pagka marami ng tao, nahihiya na. Nahihiya na. Ako, mas maraming tao, mas kumakapal yung mukha ko. Ganon. Wala namang pagbabago. Hanggang ngayon, ganun. Hanggang ngayon. Gusto ko yun pag maraming tao. Okay. Parang feeling ko, ano ko yun, stage ko yun, ganon. So, ano nangyari after nun? Naging hit, syempre. Yung Yun. segment na yun. Tapos nagkaroon ako ng commercial. Yung Milkmaid. Kinuha ko ng Milkmaid dahil nga, sikat na ako eh. So, kinuha nila akong endorser. Yung Milkmaid, nung ginawa ko yung commercial, ang trust ng commercial, grow tall, little man. Naalala ko yun. Grow tall, little man. Naalala ko You yun. got a lot of growing to do. Grow tall, little man. Don't fall, little man. You've got a lot of growing to do. Grow tall, little man. Don't fall, little man. You've got a lot of growing to do. Yun ang pinakamalaking pagkakamali ng Milkmaid. Kasi hindi ako lumaki eh. Oo nga. Dito, natailan. sa anak naman niya bumawi yung tangkad. So uminom ka rin doon. Yun yung istorya nun. Tapos, Yung istorya. after nung sumikat ako sa Milkmaid na yun, ginawa na akong starring doon sa isang pelikula ng Tita Nena ko, yung Lulubog Lilitaw sa Ilalim ng Tulay. Ano na yun? Introducing Ninyong Mulak. Drama. O comedy rin. Drama comedy. Drama comedy. Yun, nag-click yung movie na yun. After that, yun yung kinuha na ako ng FPJ. Leon Tandaga. Ano na kami? Equal billing. FPJ, Ninyong Mulak, equal billing yun. Galing! Grabe, FPJ at Ninyo Mulak. Yes, and Ninyong Mulak, equal billing. Saka naalala ko yun nung bata pa kami, dinala kami ng parents namin para panoorin yun. Tapos, yung taga na yun. partner, that broke all box office records at that time. Lahat ng pinakamalakas sa pelikula yun, yung Leon Tandaga. Magkano lang yung movie tickets nun before? Oo, Ito, 5 pesos? 2 pesos and 50 cents. Nung kumita yung pelikula, dumating siya sa bahay. Alam mo, si FPJ, umakit siya sa bahay namin sa fire escape. Totoo yan. Ba't Mamatay. ginagawa yun? Totoo yan. Swear to God. Kasi kaibigan niya sila papa, sila mama eh. So, alam na kasi, mami ko, nagbebenta ng mga steak na imported. So, minsan, pagka hindi na papaalam yun, hindi kumakatok yun, madaling araw, bigla akit doon sa fire escape namin, papasok sa kusina namin, magluluto siya nun. So, magugulat na kami, may kumakain sa baba. Klase. Akit bahay pala sa Oo. FPJ. Di ba baba kami? May dala siya, papel na yung ginaganon na papel. Alam mo yung laruan, yung ginaganon, may mga sulat. Yung may nakasulat na Angeles, Cebu, Bicol, basta mga probinsya. Kung ano yung mapili, tapos pinapili niya ako ng gano'n.
kung ano yung mapili ko, yun yung pinaka-bonus ko. Lahat nagkikitain doon sa lugar na yun, sa Sa'yo? akin. Yes. Ano napili mo? Malaki kinita mo ron. Hindi ko maalala, parang Bicol. Oh, okay naman. Yun, oo. Siyempre. Ayos ah. Yan. Yeah. Yun yung parang pinaka-bonus niya sa akin. Tapos yun na. After that, si daddy ko at si Tito Cheng, daddy ni Aga, umutang sila kay Tita Nena, kay Mario Fuentes. Pampuhunan para makapag-produce ng pelikula ko, solo ko, no? Gamit din yung production ng AM Productions. Hiniram nila yung mga gamit, camera, yung mga ilaw. Yun yung, tapos nag-produce yung Wonder Films. Unang-unang pelikula ng Wonder Films was Beloy and the Kid. Vic Vargas, Nino Mulak. Kumita yun. Until nagtuloy-tuloy na yung production ng Wonder Films. Ang next movie ko was yung Harabas con Bulilit, kami dalawa ni Jun Aristorenas. Yun, basta tuloy-tuloy na, puro Nino Mulak Films na yun. Doon naman nagkasama ng loob yung daddy ko tsaka si Tita Nena. Dahil? Si Amalia. Kasi nga, napabayaan na ng Tito Chenko tsaka ni daddy ko yung AM Productions. Nag-concentrate nila sa Wonder Films. Oo. So nagselos si Tita Amalia. Parang ganon. Parang ganon. So, nagkadimanda, ilang years na hindi nag-usap yung magkakapatid, no? Tapos, siyempre, pati ako, dati na lagi ako kay Tita Nena, hindi na rin, kumbaga, there was a time na gano'n, no? Until nagkaayos din naman. Siyempre, yung success mo parang sobrang biglang dumating, no? Yes. Sa buhay mo. Ano mga naalala mo nung bata ka? Ano mga memories mo nung ikaw ay bata ka pa habang ikaw ay sikat? Meron ako kasi favorite ako ni Imelda Marcos. Ang election nun yung yes or no plebiscite. Di ba? Ang paborito niyang artistang dalhin was ako, si Imelda Papin at saka Huggy Bees. Yun lagi niya kasama kahit saan yun. Sa mga probinsya. Yun. Tapos? Ano ginagawa mo ron? Kumakanta. Yun, gano'n yun. Ano taon ka nun? Siguro mga 5 years old. 5 years old, gano'n. Ano man nilaregalo sa'yo ni Madam? Malaki yan, sigurado. Cash ba, cash? Cash. Wow, cash! Sana all. Oo, no? Tapos meron akong merong pinadala sa akin inassign si Imelda kasi maraming uso-uso yung mga kidnap threats nun eh. Oo. Dahil magulo nun, di ba? Yung martial law. Oo. So, meron ako laging kasamang Metrocom. Na kahit saan ako magpunta, may mobile o tapos may mga naka-Armalite na lagi ko kasama. Yun, ano pa ba? Hindi mga tao, as in nagkakagulo? Ay, nagkakagulo, oo. Alam mo ba yung harapan ng bahay namin, ginawang tourist, totoo to, pare, swear to God. Ito to building na to? Hindi dito. Ay, dito? Sa 8th Avenue. Okay. Sa 12th Avenue. Ano ginawa? Every day, pagising ko sa umaga, puro tourist bus yun. Mga taga-probinsya, nag-aarki na sila ng mga bus. Para pumunta lang sa bahay ko, para makita ko. So, pag umaga, lumalabas ako doon sa terrace, yun, tuwan-tuwan na sila. Babalik na sila probinsya. Parang Hollywood tour. Oo, parang Hollywood sa Beverly Hills, no? Totoo yan. Kasi nung mga panahon na yan, talaga, artista talaga, tinitingala eh. Oo naman. Kasi wala pa social media. Ngayon kasi, pumunta ka ng mall, baka kasalubong ka ng 10 artista, naka-shorts lang, naka-chinelas. Pero nung araw talagang inilalagay sa pedestal, di ba? Oo, kukunti lang kayo. Yeah. Tapos, marami nagre-regalo sa'yo. Oo. Marami akong experience. May bulag na mag-ama sa kalye na nung nakita ko ng bata, tay, si Nino Mulak! Biglang nagtanggal na shades yung tatay, biglang nakakita. Nabuking mo? Oo. Hindi pala talaga. Maraming gano'n. Ano sinabi mo dun sa Ano sinabi mo dun sa nagpapanggap na bulag? Sabi ko, himala! Nabigyan mo ng paligid. Oo. May kapangyarihan pala si Papa. Kapangyarihan para kasi, Jesus Christ, ha? Santo Niño. Oo. Pero di ba sabi nga nila, kapag sikat ka raw na child star, parang nawawala yung kabataan mo. Parang hindi, nade-deprive ka of your, yung regular na pagiging bata. Ayun, medyo totoo yun. Pero in a way, ang ginawa naman ng daddy ko para ma-normalize yung buhay ko, kasi pag sa local school ako nag-aral,
talagang superstar talaga yung dating ko, di ba? Siyempre. Kaya pinag-aral niya sa IS, sa International School. International. So sa International School, puro mga Amerikano yung mga kaklase ko. So wala silang pakialam. Pero yung mga yaya nila, yun, nagkakagulo sa akin. Pero yung mga kaklase ko mismo, para lang, normal lang. Yeah. So yun yung nagbabalansa sa akin. Walang VIP treatment. At saka yung daddy ko, alam mo, ever since, at the peak of my popularity, lagi niya sinasabi sa akin, Nino, darating ang araw, mawawala lahat yan. So kailangan paghandaan mo yun. True enough, dumating nga yung panahon na yun, napaghandaan ko. Paano mo pinaghandaan yun? Yeah, unti-unti na humihina yung mga pelikula ko. Alam mo, ang daddy ko, sobrang galing eh. Kasi yung daddy ko, siya lang yung nakaisip. Alam mo, pati yung law na lahat ng child stars, kailangan may trust fund. Sa kanya kinuha yun. We were invited sa Senate ba o sa Congress. Kaya nangyari yung batas na yun. Ngayon, lahat ng child stars, kailangan may trust fund. Siya yung nakaisip nun. Ginawa niya sa akin yun. So, nagpatayo niya ako ng building. Di ba? At, So yung mga kinikita mo, ini-invest niya yun? oo. Ginagamit niya sa magandang paraan? Yes. Kaya ito ngayon, itong building na to, Yeah. is a part of that, Of course, investment. of course. Yeah. Alam mo, pinakamasakit sa magulang yung darating yung panahon na sasabihin sa'yo ng anak mong artista, Nay, Tay, asan na yung kinita ko? Di ba? Tapos wala ka mapakita. Ako, pag sinabi ko sa daddy ko, sasampalin pa ako nun. Ito. So, abunado pa kasi. Ayun. Hindi mo na-feel na parang, well, you didn't feel any sadness nung nakita mo parang medyo hindi na masyado pinapanood yung mga movies mo? In-enjoy ko yun kasi nga medyo hindi na... Kumbaga, dati mo nagkakaguluhan ako kahit saan ako mapunta ngayon, na-enjoy ko yung teenage years ko. Kasi naging normal yun. Na-normalize na ang buhay mo. Yeah. Pero meron pa rin siyempre pupunta sa'yo, papapicture, papakotograph. Alam mo, hanggang ngayon naman talaga, kahit saan mo ko dalhin sa bundok, kahit sa kilala pa rin ako talaga. Oo. Diba? So, never nawala yun. Never naman nawala yun. True story to. Mamu! Pakinggan mo to. True story to. Walang halong kasinungalingan to. Nasa States kami. Pauwi ako ng... San Francisco Airport. Sa San Francisco Airport. Pagka may flight ng PAL, Philippine Airlines, puro Pilipino yun, di ba? Kasabay ko umuwi si Sian Lim. Kasi kata ni Sian Lim, bagong ano siya. So, May Kim Chiu pa niyan. oo. Oo. Pumasok siya ng terminal ng LA Airport. Nagkagulo. Talagang sigawan yung tao. Ah! Siyempre yun! Ang bilis ng tao talaga, wow! Gumanon sa kanya. Talagang ang bilis ng tao na kumumpul sa kanya. Di, grabe, sikat pala si Sian Lim. Di ako naman, pumasok sa airport. Nung pumasok ako, ganun din. Ang lakas nila sigawan. Ah! Pero ang bagal ng dating ng tao. Dahil? Parang yung iba naka-wheelchair, yung isa Naka-dextro. naka-dextro, nakatukod. Ninyo! Alam mo ba, paborito ko lahat ng pelikula mo nung araw? Yung poste ng building mo, akin yung isa ron. Ganon pa. Yung mga millennial naiwan. Oo. Naiwan kay Sian Lim. Puro senior citizen yung lumapit sa akin, kaya ang bagal. Pero ganon din naman karami. At least, di ba? Ganon din naman karami, ganon din kaingay. Kaso nga lang, mabagal lang. Mabagal lang. Oo. So doon ko na-realize na yung mga tagahanga ko, puro malapit na yung patawag ni Lord. Grabe ka naman. Sobra ka naman. Yan, yung mga katulad yan, Baby Ramirez. Yan. Hindi naman. Grabe ka naman ba? Hey, na-witness mo rin, papag na... Oo. Ano mga... Kasama po ako noon that time eh. Na-witness ko na talaga na mabagal talaga eh. Mabagal talaga. Slow motion. Slow motion po talaga. What about, nung kabataan mo ba, marami ka mga laruan na nabibili? Siyempre, yung kung anong uso, Voltes 5, meron ka nun. Oo, lahat ng toys. Kasi yun yung yun ang ano ng mami ko naman. Kumbaga, dahil nga hindi naman ako nakakapaglaro ng patintero. Lahat ng toys sa Tonka. Uso-uso yung Tonka nun, di ba? Meron ako nun. Yung Fisher Price, lahat yun, meron ako nun. G.I. Joe, meron ka rin. Voltes 5. Pag New Year, nilalagyan ko ng paputok yun. Nilalagyan ko ng lamentador. Yung mga Voltes 5. Oo, kasi nga, nagtutuwa ako, parang ini-imagine ko na sumasabog sila. Oh. Ayun, nagsasabog-sabog. Unforgettable FPJ story. Pag nag-shooting kami, laging may dala na isang kahon ng toys. Isang balikbayan box ng toys. Pero yung mga mamurahing toys, yung mga nabibili sa mga Divisoria, toys. yung parang basketball na... Plastic. Mga plastic yun. Yun ang pasalubong niya sa akin everyday. Okay. Na mga toys.
Kaya tutuwa naman ako doon ako nakakita ng mga ganong klaseng toys eh. Tapos niregaluhan ka daw niya ng kabayo? Kabayo, yun. Bakit kanya niregaluhan ng kabayo? Hindi kasi may ginagawa akong pelikula, yung uso-uso kasi nun yung mga cowboy movies eh, di ba? Meron akong gagawin pelikula yung Dos Bravos. Yan, no? Nagpagawa pa kami ng cowboy town dyan sa LBN. Kailangan ko ng horse. So nalaman niya, di ba, may mga pagkarerang kabayo siya, di ba? Yun, binigaluhan niya ako ng isang kabayo, si Cherokee. Ang pangalan. Trained yun pa, di ba? Trained yun, no. Ano yun, sanay sa shooting yun. Talagang, kahit magpasabog ka sa tabi niya, hindi siya nagugulat. Tumatalon siya, lahat. Yun, so niligaluhan niya ako. Oo. Ang tagal nun, doon ko tinago sa ano yun, sa Pook Ligaya. Yan. Kaya magaling ako magkabayo. Hanggang ngayon pala, magkabayo ka pa. Hindi na siya kaya. Hindi na kaya na kabayo. Meron pa ba na FPJ story? Ito, meron pa. Sige. Meron kami pelikula na ginawa, yung meron akong dream sequence na naginip ako ng mga superhero. So, ang kinuha niya mga guest na mga superhero, puro mga PBA players. Sina Atoy ko, sina Philip Cesar. Philip Cesar. Si Mon Fernandez. Yan, basta yung mga ganun. Sila lahat yung superhero, mga iba-ibang costume. Tapos si FPJ, Batman, ako naman si Robin. Nung lasing na, nung habang shooting kami, nag-aaway-aaway na yung mga player. Hanggang sa nagsuntukan. So nakakatawa kasi, nakikita mo mga superhero nagsusuntukan. Classic yun Oo. Si FPJ, ang ginagawa? Umawat, syempre. Umawat na. Ngayon, lasing na eh. Si FPJ, tito, naabutan ko pa. Naabutan One of ko my pa? ninongs pa siya. Siya pa ng first birthday ko, di ba? Yeah. Swerte mo rin. May memories ka ba? Okay ba? Yes, favorite ako ni FPJ. First birthday ko, nandun pa siya. Sa bata. Oo. Dolphy. Ano naalala mo kay Dolphy? Tito Dolphy, sa shooting, kailangan pare-pareho kayo lahat na kinakain. Kailangan ko yung pagkain ng bida, ganun din yung pagkain ng mga crew. Tapos, medyo mahirap sa amin kasi drama yung ginawa namin eh. Lahat ng pelikula ginawa ko, puro comedy eh. Oo, tapos may drama. Yung sa amin, Nino Broca pa yung director namin. Oo. So, si Nino Broca, kailangan, may mga utos siya na kailangan doon lang tuturo yung luha mo sa dialogue na to. Hanggang di mo sinasabi yung pangalawang, Nay! Kailangan doon lang tuturo yung luha mo. Di ba? Nagawa mo yun? So, kulang na lang sabihin niya, kailangan yung pangalawang, Nay, ang tulo ng luha mo pataas. Ganun siya katindi, Ganun katindi. Kaya, yung bigla kasi nampal. one time na hindi ako makaiyak, siya pala ko nililog ka. Grabe. Para makaiyak. Yun, nung nasampal ako, umiyak na ako. Ilan taong ka nun? Siguro mga 6. Child abuse. Hindi naman. During that time, ako naman yung nagsabi sa kanya, sige nga po, sampalin niyo po para malandaman ko. Umiyak ka talaga, Yeah, oo. Na-nominate ka ba dyan sa movie na yan? We all won. Lahat kami nanalo. Best Picture, Best Director, Best Supporting Actor, si Philip Salvador, Best Actress Dolphy, Best Script Writer, si Nikki Lee, Best Picture, Best Child Actor, lahat. Grand Slam pala to, no? Yes. So, tatay ko nanay, kasali sa top 10 movies of the decade. Yun. Ilang awards na natanggap mo, all in all? All in all? Yung mga famas mo, ilan? Yung famas ko, 3 na child actor. Ang iba-iba eh. Iba. Patuloy ka pa rin lumalabas sa mga mga Yes, oo naman, yes. Patang Quiapo, mga ganyan. Yeah. Oo. Yan, yung walang matigas na polis, sa matinig na misis. What does it do to you? Bakit hanggang ngayon ayaw mo pa rin huminto? Ito lang yung nasimulan kong gawin na since I was 2.5 years old. Di ba? Ito lang yung alam kong gawing bagay na hindi ako mawawala. Alam mo yun? Kumbaga, hindi mo na ako pwede iligaw. So, talagang hinahanap-hanap na nakatawan ko. One of your legacy na kasi. Ito bang anak mo to, kailan nagsimula magpakita ng talento o interest sa pag-arte? Si Sandro, kung naalala niyo si Alonzo kasi, si Alonzo nag-child star, di ba? So, yun, iba rin, sumikat din si Alonzo nung child star siya. Pero si Sandro, nag-start siya sa stage, sa mga stage play na dinidirect ko dati para sa mga teatro.
ang training na pag-teatro. Dito, ano pa yung accident pa yun? Kasi may one time, nagsi-stage play si Papa. Lagi siya nagde-direct nung plays namin. Noli Me Tangere, El Filibusterismo. Pero ang nangyari po, may yung isang bata na artista na gaganap na Batang Crispin, hindi nakapunta on time sa stage play. So, biglaan yun. Biglaan po. Nasa tabi ako ni Papa sa directing, doon sa lugar ng director. Bigla lang ako inila doon para maging Batang Crispin. Memorize ko yung script under 10 minutes. Wow. Tapos nilapag na ako agad sa stage. Kabang-kaba ako, nanginginig ako. Pero nasabi ko pa rin yung line. Siyempre, concentrate ako kay Alonzo nung medyo nung, kasi bata eh. Diba? Not knowing na si Sandro pala, gusto talaga niyang pumasok ng showbiz. Pero, hindi ako gumawa ng paraan para ipasok siya. Kumbaga, kung gusto mong mag-showbiz, pasok ka sa sarili mo, hindi ka ayoko kang tulungan. Di ba? Ayoko yung mag-artista siya dahil pinakiusap ko. Dahil Nepo baby. Nepo. Ayaw, hindi dapat maging Nepo. Yung totoo yan. Naggulat na lang ako na nakapasok na pala siya sa GMA. Nag-audition siya ng sarili niya. Paano, kwento mo? Yeah, pumasok po ako ng GMA. Actually, di pa nila sure na anak talaga ako ni Papa. Kasi nag-audition na po ako. Pandemic pa po nun eh. So, online auditions pa po yun. So, anong una mong project sa kanila? Una ko pong project is under Regal Studio Presents po. Regal Films. Drama. Opo, drama. Yun po, yun So, po. nung nalaman mo na nakapasok, anong reaksyon mo? Kumbaga, nakita kong talagang interesado talaga siya, tsaka posigido. So, yun na, nag-support ko na siya. Oo. Nakailang kang project bago nangyari yung hindi magandang episode ng buhay mo? Nakailang projects po. Yung pinaka-last ko po kasi ginawa is Shining Inheritance. Kasama ko po dyan sila, Kailin Alcantara. Pero ano pa lang po eh, hindi naman po masyadong nag-boom yung career ko. Parang support ka, gano'n? Yes po, support. Oo. And how are you now after... Yes po, very good. With my support of my dad and dito po ako tumutulong sa family business. Dito po ako nakafocus ngayon. Pero he's still under contract with Yes po, Jim. still under contract. And the case is still ongoing, ano? Yes. Ongoing, yes po. Do you still get, parang, kumbaga, anxiety attacks after what happened? Dito hindi naman mawawala yun eh. Lagi po nandun talaga yun. Paano ka nagko-cope? Meron po akong psychiatrist na nag-check up on me. Then, pero dito, dahil nga po napaka-supportive ng mom side ko and dad side ko, hindi never naman ako nalulungkot dahil lagi ko silang kasama. And lagi po ang bonding namin ni Papa, it's either manood ng movie sa labas, Scuba diving. billiards usually. Yun po. So, wala. Lagi na ako masaya basta kasama ko si Papa eh. Wow! Bakit? Anong klaseng tatay ba to? So, napakabait ni Papa. Siya nagturo sa akin na maging mabait sa mga tao. Suplado yan dati. Suplado yan sa mga fans. Kasi, bumukha po ako sa plado kasi po nahihiya ako. Pero once nakuha ko kay Papa na parang makisama. Kailangan mag-double effort ka na kasi meron na ako nakitang gano'n na nasupladuhan ng isang artista. Nung dumayo ng artista, ang sabi ng fans, ay suplado pala yan. Ang daming kinuwentuhan. So you have to be very careful. Magmula nun, naging conscious ako doon na pagka may fans, ako pa yung mismong gagawa ng paraan para lumapit. Kasi nga, yun yung market mo eh. Totoo. Diba? Meron pa nga dito, one time nasa Star City kami ni Papa. May isang fan, tumakbo kay Papa. Kumakain si Papa. Kumakain ako siomay. Toyo ka naman siya. Pumunta yung Hindi niya pa picture. Hinawakan kamay ko. Tapon sa akin. Yung mga sauce mo na dito sa t-shirt niya. Yung kapatid ko, galit na galit. Yung utol ko na nasa stage, si Alan. Dahil nga hindi siya sanay ng gano'n, kumbaga para sa kanya, bastos yun. Diba? Pero nung natapan ako, wala, smile lang ako. Ate, okay lang yan, walang problema yun. Siyempre, tagahanga yun eh. Kumbaga, hindi mo masisisi dahil natuwa eh. Di ba? So, hindi naman niya siguro sila sa dyan. Ano to dito? Real life Santo Niño to. Napakabait ito ni Papa. Diba? Tapos talagang, yun nga, ever since, lagi akong ganun. Lagi akong very, extra conscious ako din sa pagiging, lalo na sa mga taong mababa or sa mga tagahanga. Siyempre, employer ka. Oo, extra effort ako talaga na maging malapit sa kanila. Also, because you belong to an old school of mga entertainment. Oo nga, yan siguro. FPJ, Dolphy, di ba? Oo, ganun Lahat sila talaga. ganyan eh, di ba? Oo, yun nga.
Iba yung mga Iba na ngayon yun eh, no? Yeah. Tsaka tito, iba nung araw kasi walang social media. Kung sikat talaga si Papa, sikat talaga siya. Oo. Ngayon, ang dami na kahit di celebrity. O, nung araw, wala naman kami social media, di ba? Oo. Hindi ka ba na-tempt na pumasok sa politika? Nag-SK ako. SK? SK chairman. Pero, during my time ng SK, nakita ko na kung gaano karami yung politika. Kasi nga, SK pa lang, pinapasok na ng mga politiko, ng mga matatandang politiko. Kumbaga, Bini-brainwash na sila. Oo, pinapasukan sila ng, like yung, nagkaroon ng federation kami na, yung election ng sino magiging federation president. Yung kalaban ko, kinidnap niya lahat ng mga bata. Dinilan niya sa isang resort. Di ba? Ganong sistema. Trapo style. Oo, yeah. Tapos, pinakain, pinag-swimming. During the day of the election, doon lang binalik sa ano. Saka baka Diretso na yun. nabigyan Diretso na yun. Oo. Ngayon, so ganun karami. Kaya na-turn off ako. And pwede ka naman tumulong na hindi naman tumatakbo eh. Oo. Kasi pag tumakbo ka, delikado na yung buhay mo. Magulo pa. Di ba? Lalo na ngayon, nababalitaan mo yung mga politiko na mga, alam mo na, tumanggap ng pera sa flood control na pagkalaki-laki. Ano nararamdaman mo bilang isang artistang naghanap buhay ng pagkahaba-habang panahon? Frustrated, kasi kung hindi ganun, baka mas mayaman pa tayo sa Singapore, sa Japan. Like before, nung ano kasi naalala ko nung bata ako, ang $1 was equivalent to 7 pesos. Sayang, kumbaga lahat yun nawala dahil sa pagiging corrupt ng bansa. Na naging kultura na, Yeah. no, naging Nakasanayan. normal na, kumbaga parang tanggap na ng lahat. Parang naging open Lahat may ticket. SOP, lahat may ganun. Sayang lang. Kumbaga, siguro kung hindi nangyari yun, baka number 1 tayo sa Asia. Pero kaya ako natanong sa iyo kung bakit hindi ka na tumakbo ng politika. Kasi alam ko, marami kang kaibigan sa politika. Si Jenggoy, kaibigan mo yun. Si Bong, of course, very close to you. How do you feel na ito na naman sila, ini-involve na naman sila sa corruption? Mahirap kasi si Senator Bong, kilala ko eh. Oo. Sa pagkakakilala ko talaga, wala naman. So, I'm giving you sinasabi ni Cheese, benefit of the doubt, di ba? Sorry pero sa pagkakilala ko talaga kay Senator Bong, hindi siya ganun, napakabait na tao ni Senator Bong. Ito lang. Siguro sa sa experience mo, but he needs to explain, no? Kung ano yung mga accusations sa kanya at kailangan sagutin niya yung sagot. Tama. Di ba? Pero, kung meron man, hindi, I'm sure, haharapin naman niya. Hindi naman niya tatakbuhan. Kahit si Jenggoy, no? Yes. Then, no? On a lighter note naman, Yeah. napanood ko may video nyo ng Jenggoy. Ano ba storya doon? Bakit kayo parang nag-aaway doon sa basketball? Ano yun? Star Olympics yun. Si Jinggoy kasi, siyempre, parang si Erap kasi nino ko. So, hindi ako takot kay Jinggoy. Lahat ng ibang mga kakampi ko, sa team ko, takot siyang bantayan. Yung pinapabayaan lang. So, ako yung talagang tumutok sa kanya ng bantay. So, talagang pagka sumusugod siya, binabangga ako talaga. Hanggang sa gumulo kami sa sahig. Ayun. Siyempre, alam ko naman na hindi na ako papatulan dahil bata ako eh. Kumbaga, mga lang ako nun, mga 15, gano'n. Diba? Alam ko na hindi na ako papatulan kahit anong gawin sa kanya. Ayun. So, hindi napikon sa'yo, ha? Hindi napikon. Kaya nga, napansin ko, tumatawa-tawa pa eh. Gano'n lang niya sa ulo. Anyway, si Sandro nga ay siyempre nakaranas din ng na hindi magandang parang Alam mo, showbiz. pare, hindi ko akalain na mangyayari sa anak ko yun kasi siguro naman sa tagal ko sa industriya, parang hindi ko na-expect na mangyayari sa anak ko. Kumbaga yung respeto lang ba? Kasi ako sobrang marespeto ko sa mga katrabaho ko eh. Kahit tanong mo kahit kanino, pag meron akong katrabaho, like yung nangyari kay Sandro, sobrang, ang tawag ko doon, boss pa eh. Ay, boss, ganun. Ako pa yung una lumalapit sa kanya. Writer kasi namin. Sa palabas namin, yung ulang matigas na pulis. Ni Senator Bong. So, hindi ko talaga
ubos maisip ko pa paano niya nagawa sa anak ko. Nakalimutan yata niya. Siguro, hindi ko alam kung anong nangyari at nakalimutan niyang anak ko to. Yun. Alam mo, pero di pagkakamali si Sandro, sinabi ko sa kanya na galit ako sa kanya kasi nga, pumunta siya ng ganong oras. Alas 4 ng umaga, no? Pero, on the other hand, kahit sino siguro artista, sabihan ka na nandun yung buong creative team ng drama, pupunta. Kahit ako siguro sabihan ako ng gano'n, ang artista, minamarket mo yung sarili mo. Di ba? Pag narinig mo na gano'n, na nasa isang kwarto lahat ng yung buong creative team ng GMA, pupunta ka talaga. Mamarket mo yung sarili mo, di ba? Pagkakataon mo yan eh. Mali nga lang yung oras. At nauto siya. Kumbaga pagdating niya ron, hindi naman totoo. Yun yung nangyari. Ano naging epekto sa iyo bilang isang tatay? Sobrang bigat. Ano yun, para ako sinukluban ng supot. Grabe yun, talagang, ang unang-una ko nilapitan naman was Senator Bong Revilla. Sa kanya ko sinumbong. Kasi nga, siya yung producer namin sa Walang Matigas na Pulisip, sa Magandang Pulis. At saka yung co-prod niya yung GMA. I have nothing against GMA, dahil hindi naman... Labas na yata yun. Oh, yes. Oh. Event. Yun lang, hindi ko lang talaga matanggap na nagawa nila kay Sandro. Nakalimutan siguro nila ang mulak to. Hindi na nga. Kung nagawa nila sa isang mulak, what more sa ibang mga baguhan? Di ba? I'm sure, definitely hindi lang to yung una. Kasi iba hindi lang nagsasalita. May mga lumapit po sa inyo na gano'n din, nakaranas din ng gano'n? Meron. Ha? Nag-file na rin sila ng complaint? Yung isa. File na. Yeah. Pero ikaw, okay ka na? Yes po. As long as I'm with my family, I'm really... Moving on, no? Yes Moving po. on. Anong plano mo in the future? In the future po, kasi po, right now, I'm taking film din as like you. Vlogger ka na rin. Yes po. Tumutulong ako po sa family business, on the marketing side din. And hopefully, kung nagkaroon po ako ng opportunity, go back to showbiz. Pero ngayon po, I'm still under contract with them. So, Sparkle. I'm still with Sparkle. So, I don't know, maybe... Sabi ko lang sa kanya, basta magaling ka, basta dedicated ka sa trabaho mo, at wala kang tinatapakan, magaling ka makisama, darating ang oras na you will always find your time, di ba? Pero wake-up call din yan sa industriya. Ano mga measures ang ginawa nila after what happened to you? Meron ba? Measures? Like sa GMA, meron ba sila mga ginawa? Nagkaroon po sila ng class on how to... Ethics. Nagkaroon po sila ng ethics. Umattend pa po ako ng ethics. Kasama yung mga parents. Kasama yung mga parents and mga bata, lalo na po yung mga baguhan. Nagkaroon sila ng parang open forum for all the artists. And nagkaroon po sila ng mga letters to all artists din about the situation. Ako, I felt guilty rin nung time na yun kasi hindi ko siya magsuscuba dive ako dapat kasi nung time na yun na nasa Anilaw ako. Nung tinawag sa akin nung girlfriend niya na umalis nga raw to ng kwarto. Kasi nga, pumunta dun sa ano. So, parang nag-guilty ako na hindi ko siya napigilan. Pero wala, nangyari na. Pero dito, syempre hindi, sa showbiz kasi, kahit nga sa politics, may madumi rin talaga Mahirap din talaga on that part side. Pero yun nga, inisip ko dahil parang, sabihin na natin parang, mulak ako, nepo baby, hindi ko rin po akalain. Pero if there's one good thing that came out of this, kahit na hindi maganda para sa'yo, at least napigilan mo yung pwede pa mangyari in the future. Sa ibang mga young artists. So, hindi lang sa AGM. Yes, oo. ABS. Wake up call yun, wake up call. Yes po, meron kaming Pave Philippines about sa mga... Phoebe Fructuoso. Okay, Fructuoso. Yes po, shout out Miss Phoebe. Si Phoebe, yes of course. Ano yung ginagawa ng ano nyo? Meron kaming community for all the victims. And in the event na may mga maka-experience, pwede lumapit sa inyo, Yes, no? Yeah. Tutulungan nila, bibigyan ng abogado.
good. That's good. At least naging advocacy Pero na rin, hindi, no? kasi I was protecting din yung brother ko, Tito. Sabi ko sa kapatid ko kay Alonzo, sabi ko, Actually, una siya nagsumbong kay sabi Alonzo. ko kay Alonzo, Sabi niya, bro, sana wag mangyari sana huwag sa'yo. mangyari sa'yo. Kasi di ko kaya. Di ko kaya. Noon ba, nung kabataan mo, may ganyan na noon? Iba naririnig ka naman ganyan? Ever since naman sa showbiz, di ba yung mga... Which is mali nga, Tito, yung nagiging open secret. Hindi, wala naman na... Kumbaga, hindi lang naman sa showbiz. Pare, showbiz kasi, na-highlight lang. Pero kahit sa naman sa corporate world, baka mas grabe pa sa corporate world yan. Yung mga... Pag may bading, may kwapo, di ba? Sorry sa MBGT. Actually, hindi lang naman sa mga bading. Di ba? Pwede rin sa mga ordinaryong ano, di ba? Yung lalaki, babae. Yeah, Pwede gawin nila sa So, we have iba. nothing against sa LGBT, ha? wala. Sorry, ha? Yung mga kapatid, Pagkataon lang kasi, yung kay yung kaso ni Sandro was... yung mga tita ko po, yung mga kapatid Oo, ko, meron ako- LGBT din po. Kumbaga, it can happen to anyone. It no? can happen to really anyone. Actually, it's a form of corruption. Ako, mga best friends ko, mga LGBT kasi, sobrang saya nila kasama eh. Di ba? I'm sure si Mamo, may mga Oo kaibigan. naman. Pero it's a form of corruption. Yes, Corruption of minors. Di ba? May gano'n, may kasong gano'n eh. So, parang ano rin yan, corruption na naging parte ng buhay, and then kapag may lumabas na ganyan, saka lang kumikilos, di ba? Yung for me lang naman, sana hindi siya ma-normalize. Sana hindi, exactly. Hindi dapat ma-normalize. Ano mga hindi pa alam ng tao tungkol sa tatay mo? Bukod sa matulungin siya, anong pwede mo i-share sa mga viewers natin? Kay Papa, ano kasi to walking comedian kasi to si Papa eh. Oo. Every time kung saan po kami pumunta, as in nakakatawa lang siya in general. And yun nga, very light-hearted. Hindi marunong magalit to sa mga tao, sa fans. Ano ako, wala masamang tinapay sa Very akin. forgivable si Papa. Wow, santo ka pala. Kaya pala Santo Niño. Santo Niño. Kahit sa pamilya, lahat sila galit na. Pero Bakit ako, naging Niño Mulak pa kasi? pinagli ako sa Tinino eh. Ng mama ko. Living Santo Niño ka pala. Kamukha mo daw si Santo Niño pa yung bata, di ba? Oo. Ngayon, ano na, kamukha ko na si Lucifer. Si Dracula. Hindi. Meron nga joke dito, bakit di daw tumangkad si Papa? Ano? Ano ang joke daw kasi, yung ilaw nung araw. Hindi, yung joke yun. Talagang ano yun. Totoo pala! Hashtag truth pala yun. Hindi, Totoo kasi pala dito. my dad brought me to Stanford. Oh. Kasi nga, I was short for my age. Oh. Mga kaklase ko kasi mga Amerikano eh. So, syempre, yung kasi edad ko doon, ang tatangkad. Di ba? Oh, tapos? So, I asked my dad, Papa, ba't ganun? Is there anything we can do? Dinala niya ako sa Stanford University. Yun nga, nung nalaman ng child star ako, masama pala naiinitan yung pituitary gland. Kasi nung araw, hot lights. Wala pang Hot LED. lights tayo, wala pang cold lights. Right. So, Oo. naka-apekto sa'yo yun. Masama daw yun. Kaya kita mo lahat ng child stars, even in the States. Mickey Rooney, Michael J. Fox. Di ba? Oo. Pansin mo. Mga Walang maliliit Maaga Shirley siya nagtrabaho Temple. eh. Maaga siya nag-work for his age. But I was doing 5 movies at a time. May pagkakataon na pag may... Eksena sa... Basta, lima pelikula ginagawa ko. Pag may eksena sa simbahan, lahat ng pelikula kong ginagawa na may eksena sa simbahan, nagpapalit lang kami ng clapper, ng ka-eksena, sinushoot na namin. Iba-ibang movies. Pag sementeryo, ibang pelikula, ibang ka-eksena ko, limang clapper yung ginagamit namin. Wow. Ganon. Sabay-sabay halos. Sabay-sabay Ginagawa namin mo mga ginagawa. movies mo. Amazing. Ang dami nun. Bokyo, Tembong, Hepe Goes to War, Hepe, Tikboy and Pamboy, Kwatog. Pinakamalakas ko yung Kwatog. Ganon. Yung pelikula yun, kumita ng 6 million Oh my God. sa Metro Manila sa 2 pesos and 50 cents. Ganun karaming nanood. So imagine mo kung ngayon yun, Wow, tabo-tabo yun. baka talo pa yung pelikula ni Vice, Catherine. ni Vice Saka ni Ganda. Vice. Oo. Di ba? Sa dami ng nanood. Kasi, ngayon magkano sila yan? 450 na ngayon dito. Di ba? Almost 500. O, yung 250, 2 pesos and 50 cents. 2 pesos and 50. Tapos 6 million. Wow. Grabe Record inflation yun. dito. Record. Yeah. So, Ganun yun. doon na nagbago lahat talaga. Nung yun ang pick mo. Hindi yung pinaka-peak ko talaga. Pinaka-pick mo talaga. Ikaw, di ko natanong sa'yo kanina. Sino yung first crush mong artista? First crush ko? Connie Angeles. Si Tita Connie. Yes, Tita Connie Angeles. Ano, yung Connie Angeles na... Oo, yung Conchal. Ayun, yun. Dito marami tong The One That Got Away, Totga. Maraming Totga kasi. Kasi meron kaming show, yung Nino at si Maghenyo.
yung TV show yun nung araw. Siya yung ano, parang genie. Ay, siya yung fairy godmother ko. Yun. Ilan taon ka na? Teenager. Hindi, bata. Yun ang first crush mo, Connie Angeles. Oo, kasi nga, si Connie Angeles pala. Kasi lagi niya ako binibaby, lagi niya ako kinikiss. Tapos isa pa, si Alma Moreno. Siyempre, sino ba hindi may crush kay Alma? Kasi may pelikula kami ginawa, Amihan at Shaggy Beast. Mga 8 years old na ako nun eh. Sexy ni Alma Moreno. Pagka 8 years old ka, na batang lalaki, na medyo may ano na eh. Medyo... May mali siya na ng Oo, yun. So, lagi ko nakabikini sa shooting eh. Ayun. Tapos si Tetsi Agbayani. Grabe mga ano ha? Ate ko siya sa pelikula eh. Ate-ate. Lagi niya ako kinikiss. Takaw! Siya yung unang-una ko French kiss. French kiss? Oo. Na bata? French kiss? Tinuruan lang niya ako. Baka pinagkikirpan niya ako na bata na parang I'll teach you how to kiss. Ganun. Di ano naramdaman mo? Ha? Ano naramdaman mo? Ano? Masama eh. Techi. The viewer natin yan. Techi. Oo. Techi. That was during your, Playboy days. Wow, doon pa sa Playboy days. Patay tayo dyan. So may kopya ka ng magazine? Oo, syempre nung after niya ako kinis, hinahanap ko yun, naghanap ako ng... Tapos nagkulong ka. Sana mga 80 years old ako naman. 9, 10, gano'n. Baka nagdikit-dikit na yung pages. Sino ba mga naging tot ka mo? Siyempre, everybody knows naman si Beth Tamayo, di ba? Oo. Kamusta na si Beth ngayon? Si Marjorie Barreto. Yung bago, I was her first boyfriend. Sino ba? Marami pa eh. Pero you're friends with them? Yeah, of course. Okay kayo? Oo naman. Ang crush na crush ko dati nung binata na ako, Nadia Montenegro. Sino bang hindi? Ang ganda ni Nadia nung araw. Diba? 14 going steady. Oo. Si Gretchen, di mo naging crush? Hindi. Si Nadia talaga. Ang ganda ng mukha ni Nadia. Niligaw mo? Ha? Niligaw mo si Nadia? Di pa kasagot to. Nandun na si Mayor noong time na yun. Hindi, wala pa. Wala pa si Mayor, ha? Pero lagi, close kami ni Nadia, bata pa lang ako. Talagang, basta. Hanggang ngayon, close pa rin po kami kay Tita Nadia. Oo naman. Kaibigan ng bayan yan, si Nadia. Kabait yun si Nadia. Anong gusto mo sabihin sa mga sa mga tagahanga mo na medyo mabagal na ang gumalaw? Anong mensahe mo sa kanila? Tita. Maraming salamat sa inyo. Alam nyo, hindi nyo siguro alam, pero sobra ang aking appreciation sa pag-suporta nyo at pagtangkilig sa mga pelikula ko. Ako nagugulat ako pagka may mga nakikita ko, lalo na yung mga balikbayan. So, parang, there was one time, nagpunta ako ng Japan, meron isang Pilipina na may-ari ng club, parang umisi. Asawa niya hapon. Nung nakita ko ng asawa niya na matanda na eh, first time nakita nung hapon, kung na ganun kasaya yung asawa niya. Ano ba sa sobrang tuwa? Hinubad yung Rolex, niligado sa akin. Stig! Rolex sa solid gold na may diamonds. Wow! Binigay sa'yo? Yes. Original ba yun? Oo naman. Oo, legit. Okay. Kasi first time daw niya nakita ganun kasaya yung asawa niya. So, yung mga ganung bagay ba? Kasi noon talaga pagka, lumabas lang ako, wow! Nagkakagulo tao, kaya nga may Metrocom ako eh. Iba yung siguro kung hindi ako na pagsasabihan ng daddy ko na wag lalaki ulo ko, baka grabe ng yabang ko nun. O tsaka ko siguro kung nangyari sa akin during my teen years, nung teenager ako, baka nga yumabang ako, diba? Pero awa ng Diyos, lagi akong sinasabihan ng daddy ko na maging mapagkababa. At nakita ko yung ito yung mundo ko, yung mga artista, kaya nakita ko yung gano'n ka-importante maging malapit sa kanila. Tsaka tito, iba si Papa as a father. May one time na nagkahiwalay kami for a long time. Hinanap niya pa ako sa school ko. Hinanap pa niya ako sa Iloilo, sa province ng mom ko. Oo. Si Papa never nagkulang ka sa dad. Kasi niliyo sa akin yun eh, nung naghiwalay kami ng mama niya eh. Nawagan ako sa Friendster.
gusto pa i-Friendster. Sino man po nakakalam kung nasan yung anak ko, sana ipaalam niyo sa akin kasi nga tinago sa akin talaga. Tapos yung yaya niya, na ex-yaya niya, yun yung kumontak sa akin na sinabi sa akin kung siya nag-aaral. Pinuntahan ko to sa eskwela. Nung nakita ko to, umiyak. Tapos takot sa akin. Hindi ka nakilala. Hindi naman sa hindi kilala, pero hindi ko, siguro sinabihan siya ng... Siyempre, tsaka hindi... Nasabihan ng hindi maganda. Yeah. Oo. Yun. Buti na ayos yun, no? After nun, nag-start na kami mag-bonding every weekend. In-introduce niya ako sa dive. Buti mo bike nanay mo. Yes po. Si yung mom ko po ngayon nasa US. Ano sa US Yung na? US po yung mom ko. Hindi naman niya, akala siguro niya gagawa ko eksena or magdidemanda ako. Okay lang yun. Hindi... At least alam ko masaya ka. Hindi mo... hiwalay na tayo, di ba? Pero huwag mo ilayo sa akin anak ko. Di ba? Okay na kayo, no? Okay kami. We're very good Tapos friends. after nun, nagbabanding na kami, sobrang spinol niya ako. Importante happy ka, no? Yes, po. Ano may ipapayo mo sa mga batang artista na ngayon alam mo na, para maiwasan yung paglaki ng ulo habang sila ay sumisikat? Unang-una yung mga magulang, huwag niyong pilitin yung anak niyo na kasi meron ako nakikita mga magulang na, Direk, ayaw po ba umiyak? Sili lang ha. Dadalhin sa likod ng camera yung bata, kukurutin. Direk, umiiyak na. meron ganun eh. Alam mo yun, actually yung magulang yung may gusto na mag-artista. Kulang na lang sila yung lumabas. Kahit ayaw naman ng bata. So wag ganun, wag pilitin. Kasi kung gusto ng bata, lalabas ng kusa yun. Kay Papa kasi, tsaka sa kapatid ko dito, parang playground lang sa kanilang set eh. Oo. Kailangan you have to really like it and enjoy it. Of course. Natural. Hindi pwedeng pilitin ka. Oo. Wala talaga. Hindi lalabas. Love your job Kahit talaga. anong gawin mong kurot doon, baka mapatay mo pa yung anak mo, hindi pa na lalabas. Pero ba lalagyan ng sili yung mata? Yo, kung ano naman. Lalagyan ng Vicks! Lalagyan ng big saya. Yun. Hanggang sa magkano yung mata ng bata. Pero yan guys, ayan, nakita nyo naman, hindi nyo mula hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago. Ano kaya, ikaw talaga yung pinaka-ultimate icon ng child star. Hindi na magbabago yun. Salamat po. Ikaw talaga yun. Hindi ko alam, ba't wala Pero sa ano yun? history books? Walang makakatapat sa'yo pagdating sa gano'n. Ano yun, dahil sa daddy ko yun, daddy ko at mama ko, kasi yung mama ko yung nag-prosige na maging artista ako eh. Tapos yung daddy ko naman, napangalagaan lang talaga niya yung kung ano yung mga pinagtrabahuan ko. Kung meron ka gusto sabihin sa daddy mo, ano yun? Sandro? Sabihin kay Papa, nasabi ko na lahat sa kanya, pero thanks for being the greatest dad in the world. And thank you for always supporting sa kahit anong gusto namin gawin ni Alonzo. Ikaw, anong gusto mo sabihin sa kanya? I'm very proud of you kasi ikaw, napaka-simple. Isandro, kumbaga, very meek. Halos di mo siya mapapansin pag hindi katulad ng ibang mga loud yung dating, hindi. Napaka-simpleng tao nito, si Sandro. And mabait, tsaka independent. Napakabait, totoo lang. Tama na, baka hindi to palabarkada. Hindi palabarkada. Hindi siya dumaan doon sa stage na labas na labas, gimmick na gimmick. Hindi. Ako pa yung nagsasabi sa kanya na, Doy, makisama ka naman sa mga kaklase mo kasi sabi ko sa kanya, yung high school friends mo, yan yung magiging kasama mo panghabang buhay. Di ba? Yun, siya talagang hindi siya palabarkada eh. So, ako pa yung nagsasabi sa kanya, Doy, lumabas ka naman. Kaya when he graduated high school yun, regalo ko sa kanya yung coach niya. Kahit may kotse na siya, hindi naman siya... Yeah. Maalaga siya sa kotse, masinop. Yan. Isang importante, you complement each other, masaya kayo sa isa't isa, di ba? Sinusuportahan nyo isa't isa. Talagang mabuting samahan. Si Papa Tito parang nakiki-Gen-G na rin kasi sa akin to, kaya mas naging close kami. Siyempre, di ba, puro nga marami na ipatawag nila yung mga tagahanga ko. Siyempre, Bata ko naman si Papa Tito. Nakiki-Gen-Z. Mga naka-hoodie na ngayon eh. Even yung lolo ko, Tito, bata rin. Daddy ko, pag nakita mo. Talaga? Paano ba naman di babata yung daddy mo eh? Girlfriend yung girlfriend niya, bata. Diba? Pero totoo yun, ha, pare.
doon ko lang na-realize na importante talaga yung, kasi yung ibang mga pamilya siguro, pagka yung nababalitaan nila may girlfriend na bata yung mga lolo nila or tatay nila, yung nagagalit ba or pinapigilan. Ako ay realize na hindi naman namin kayang gawin yung alagang ginagawa nung ni Maymay sa kanya eh. So unless, hanggang nakikita ko masaya yung daddy ko, wala akong reklamo. Kung ano man ang bigay ng daddy ko sa kanya, okay lang yun. So as they are happy. Kasi she lost her most productive, yung productive years niya, ng buhay niya, nawala lahat yun sa pag-alaga niya kay Papa eh. Dapat nating ma-appreciate din, no? Yes, so, mga ginagawa niya. pero sobrang saya, nakikita ko yung daddy ko, sobrang saya niya. Nag-tiktok siya. Kumakanta ng Dying Inside. Wow, dying inside, 83 yun ha, nagda-drive. Anyway, invite mo na sila. Paano sila bibisita rito sa restaurant? Maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik sa Mulak Bakery, sa Mulak and Samada through the years. 1993 po kami nagsimula. Now we're already on our 32nd year. Ayan. Sabi nga nila, pag nalagpasan mo lang yung 15 years sa isang negosyo, okay na yan, tuloy-tuloy na yan. Maraming salamat sa inyong pagtatangkilik at pinapangako namin tulad nga ng aming lagi sinasabi, we are renewing our commitment of serving you the best tasting and best selling homemade ensamadas that you always love. And guys, hindi lang ensaymada, meron din kaming cheese rolls, and meron na rin kaming hot meals, and marami pang parating na ibang flavors. So guys, please come visit us here at 140 El Nino Apartment, Mulak Bakery. Hindi, tsaka hindi lang dito, sa mga mall. Meron Yes, na sa kami mga malls. coffee shop din. Airports, and Pero ako, I would recommend that you visit this the place. main. Kasi ang ganda-ganda niya. Isa siyang sosyal ang dating na coffee shop. No? Parang sa abroad. Pag dito ka kumakain. Sabi nga dito ting ano daw, New York nga Parang daw. New York style, no? Anyway, congratulations ninyo. Thank you, pare. And good luck sa business, Sandro. Thank you, Good luck Tito. sa career. That's all. Yeah. Mabuhay kayong dalawa. Okay. Tito. Thank you. Thank you guys. Sa pinakasikat na YouTube channel. Ayan. Yes, so Julius Baba, one vlog. Yun. Ito na nga, kasi nga, kami ni Onin, hindi naman kami nagkatrabaho sa isang pelikula. Yes, diba? oo. Bagamat lumabas ako sa mga movies, hindi naman ako talaga artista. Pero there's lang a time and an opportunity na nagkakilala tayo. Yes. Kaya I'm honored na kinuha mo kong At saka yung mga anak natin magkakaedad. Correct. 15 na yung bunso ko, si Yes. Nino. Si Alonzo. Ay, Nino pala, Nino. At saka si Alonzo. Imagine, 15 na rin si Kasi nga, Alonzo. di ba yung mga birthday party ng mga anak natin, tayo yun eh, di Yeah, ba? tama. Pinupuntahan natin ang Yes. birthday ng isa't isa. Kaya nga, eto na, inaanak ko, Alonzo, come. Alonzo, ka na. Grabe, 15 ka na. Ninang, I have a gift for Oh, you. wow! Thank you. Wait, you gotta sit. You gotta Nakita mo sit. yung boses, oh. Thank you. Mama, Laki na mama ng yung boses boses. mo. Alonzo, you're already 15. Yes po, yes po. I'm Ninang Yes po, yes Tintin. po. Hello po. I'm sure you don't remember me anymore. But we met last was during 2019, during one of my bazaars. By the way, thank you for Ito this. yung picture, Thank you for this. Sobrang sarap po niyan. What is it? Dubai What is it? chocolate ensaymada. Wow! Super trendy. Yan yung po bago sa- namin, bago namin yan. Around Gen Z. Wow, mga Gen Z. Yeah. That's you, right? Oh. Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino, would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes, and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Goldmine Rice. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Orofan, the heart of every home. Purple Hearts, formulated with love and care. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine.
Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.